So, good day. So, ngayon po ay pag-uusapan natin ang forces in space. So, ito po ay 3-dimension na forces na kung saan ay, for example, meron po tayong resultant force na meron siyang x distance, y distance, at saka z distance. So, this is a force F. So, we can resolve that force into x, y, and z. So, kumbaga parang sa 2D lang yan. Kapag sa 2D, kapag meron tayong resultant force na naka-inclined, so pwede natin siyang may components into x and y. So, dito naman, dahil forces in space na siya at 3D na siya, so meron na tayong x, y, tapos yung z distance niya is yung along doon sa ating 3D, no? So parang ganyan na yung ating axis pagdating sa forces in space. So like for example, we have here distance, the x-axis, the y-axis, and the z-axis. So meron tayong force dyan, and meron tayong the distance or the included angle between fx and f is theta x, theta y kapag mula sa force hanggang doon sa force y is theta y, then yun sa z, ganun din, no? So mula sa fz, mula sa force f hanggang doon sa z-axis. So let's say we have here distance dx, dy, tapos dz. So that is the distance between yung ng ating x, y, and z component. So from by-Raytian proportion, we can say that fx over dx is equal to fy dy over dy is equal to fz dz over dc and equal sa f over d. So from that, we can say that our fx is equal to f dx over d. So sa fy naman ito, then sa fc. So kung mapapansin nyo, ay halos parehas lang rin siya doon sa ating 2D, no? So kumbaga, parang sa 2D natin, kapag meron tayong force F na 50 kN, tapos meron tayo ditong 3, 4, and 5 na side slope. So di ba ang Fx lang rin natin, ang mangyayaring value ng Fx natin is 50 multiply by yung ating component na horizontal, which is 4 over 5. Tapos pagdating naman sa vertical, 50 times 3 over 5. So parang ganun lang rin dito. Kapag fx yan, dx, fy, dy, fz, dz. Then, same lang rin naman po yung magiging halos parehas lang dun sa 2D. Then, for the distance x, the distance, total distance, kung gusto nating malaman yung total distance na yan, that is just equal to the square root of dx squared plus dy squared plus dz squared. So parang Pythagorean theorem lang siya na x and y. Kaya yun nga lang, dahil 3D tayo, meron na tayong z squared, no? So you can derive that formula kapag consider nyo muna itong triangle na ito, meron tayong x and y. So mula dito, tapos kunin nyo to. Ayan, kumbaga meron tayo ditong x, dx, tapos dz. May magiging hypotenuse nito. So parang dx, dz, ang distance nito ay square root ng dx squared plus dz squared, no? Tapos ito namang distance na to ay dy. So apply the Pythagorean theorem since 90 degrees lang rin naman yan. So squared nito, tapos square nito, tapos take the square root. So magiging distance nito is square root ng dx squared plus dy squared plus dz squared. So yun lang rin yung derivation nito, no? Okay. For the directions of cosines, so mula dito sa theta x kasi we can formulate the trigonometric function na cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse, in which yung kanyang adjacent is yung the distance between ng kanyang force F. So kumbaga ito yung magiging Fx, tapos ito yung magiging Fy. Yung force niya, yung length ng force niya will be the value of the force, no? Yan lang naman yung magiging Fy, tapos this is Fz. Okay.
So, ganun lang yung nangyari dito. Kaya, cosine theta x is equal to fx over f. So, kung kailangan natin yung ating directions ng cosine sa angle, ito lang po yung formula natin na gagawin. And again, theta x, fx, theta y, fy, theta z, fz. So, yan lang po nagkakalo, no? So, mga value dito. So, dito na tayo sa problem. So, merong board exam problem last May 2011. So, ito yung given problem niya. A tripod supports the load W as shown in the figure. If W is 50 kN, calculate the force in the leg AB, AD, AB, and AC. Okay? So, ang tinatanong ay AD, AB, and AC. So, parang parang dito sa ating forces in space, since meron siyang tripod, parang magagamit natin dito yung method of joints and section. Yun nga lang ay ito ay naka 3D dimension. Unlike nung mga nauna na topic sa method of joints and sections na 2 dimensions lang siya. Okay? So, in this video, mas pine-prepare ko na gawa muna tayo ng coordinates ng ating plane, no? So, let's say this is the origin. 0, 0, 0. Nasa sa inyo kung saan kayo maglalagay ng origin or yung ating tinatawag na reference point, no? So, kung gusto nyo dito, okay lang. As long as malagay nyo yung mga coordinates nito. So, pagka may figure tayong ganito, nilagay ko this is X, this is Y, and this is Z. Ibig sabihin, pagka ito yung ating sinulatan ng X, yung nasa likod na part niyan ay negative X na. So, ito yung positive Y. So, pagka nasa baba yan ay negative Y na. No? Tapos, pagka dito naman ay Z. So, dito naman sa side na to, pagka dyan siya papunta, that is negative Z. Okay? So, for this problem, let's try to write the coordinates ng mga bawat points. So, mas madali kapag nagsisimula tayo sa ganitong problem, isilagay natin yung coordinates, no? So, okay. Okay, from point A muna. What is the x distance ng point A? Coordinates. So, 0, tapos ito ay, ilan yung distance nito? 0.9. So, mula dito sa reference na to, umatras siya patalikod, no? So, ibig sabihin, ang x natin dito, ang x distance natin is negative 0.9. Okay? How about yung ating y? May distance ba tayo ng y? Dito sa point A? So, wala. So, ang magiging y natin dito is 0. How about yung z? Since along siya doon sa positive z axis, magiging positive 1.8 siya, no? Okay, at point B naman. So, mula dito, ang x distance is 1.8. 1.8. Mula dito, nagkaroon siya ng distance na x, 1.8. How about distance y? Wala, kaya 0. Tapos, how about the z axis? So, ito yung ating 0. So, wala siyang x, wala siyang y. So, ang distance natin ng z is 0. Wala. How about point C? Distance ng x mula dito sa 0, 0. So, nagkaroon siya ng x distance sa likod. So, that is negative 0.9. How about yung ating y? So, 0. 0 siya kasi hindi naman tumaas yung point C. Andun lang siya sa mismong line na yan. Tapos yung atin naman pong z distance ay ilan? So, yun po yung ito mula dito, nag-travel siya ng 1.8. If this is positive, andun na yung sa kabila yung negative. So, negative 1.80. Okay? Tapos, how about the z-axis? How about the point D? What is the coordinate of point D? So, x distance from point D
Kung ito yung origin natin, nagkaroon ba ng x distance? Nagkaroon ba ng distance to the left or to the right ng axis na to? Wala naman, so 0. How about yung y? Yes, nagkaroon ng distance, papunta siya sa taas. At dahil papunta yan sa taas, andun nakaturo yung y-axis niya. So this is positive 2.4. Tapos, meron naman tayong z component ba? So, wala. Hindi naman siya nagkaroon ng displacement ng distance papunta dito sa axis na to, no? Hindi siya nagkaroon ng distance papunta dito or dyan. So, this is 0. Okay? So, if we have W force, which is equal to 50 kilonewton, okay? So, what is now the value of member AD? Ayan yung tinatanong. AD, AB, AC. So, I think nagkamali dito na AD. Okay. So, it should be point A. Ito yung A dapat. Tapos ito yung ating point D. Okay? So, AD, AB, and AC. So, ito yung mga force na tinatanong. So, to analyze this problem, kapag sa method of joints, merong downward force. So, itong mga forces dito ay mag-a-act as upward, no? So, kung upward forces yan, so, burahin lang natin to. Okay, so, kung mag-a-act yan as vertical force, what is now the value of summation of forces of X, no? So, ito yung method of joints, no? Na part sa ating 3D. So, kapag method of joints, so meron tayong FAD. So, FAD, or kung ano yung gusto nyong mauna, no? So, kung mauna natin si FAD, so magiging FAD yan, multiply by, ano ba sabi natin sa FAD? FAD is just equal to yung ating X component. So, magiging ganito, hindi ko nakasulat yung summation of forces. X is equal to 0. So, lahat ng forces X ay equal sa 0. Okay. So, sa nagsum up tayo. So, forces X is F. So, yan yung FAD multiplied by dx over d. What is the distance dx? So, kung yan ay AD, ang dx natin ay ito yung ating x, no? Dito sa part na to. So, what is the distance x? Is it positive or negative? So, AD, FAD, so kumaga ito yung ating A, tapos yung D. Ang distance niyan ay 0.9, no? So, ang tanong dyan is, ito yung positive x-axis, no? Positive x, kapag papunta ka dito. Ngayon, itong ating FAD ay papunta ba saan? Sa negative or sa positive? Papunta yan doon sa ating positive. Ayan, papunta siya doon. So, hindi naman siya pumunta doon sa negative. So, therefore, dahil papunta siya dyan sa ating positive, so, ang magiging value niyan ay yung positive distance nitong 0.9 over yung total distance. Ano ba yung total distance nito? So, distance ng AD ang kailangan natin, no? So, dito, computein na nga natin yung distance ng AD. So, meron tayong dx. Ito yung ating dx. Tapos, distance ng AD yan along x. Tapos, yung total distance naman ng ating D. So that is
the square root of, ang dx natin ay 0.9 AD. So meron tayong 0.9, 1.8 at saka 2.4, no? So computein natin na lang dito. So distance d is square root ng 0.9 squared, 1.8 squared, tapos 2.4. Okay. So ayun yung distance na bumubuo dito sa AD. So let's try to compute. So square root of 0.9 squared so 3.13. So this distance is just equal to 3.13. So dahil meters yan, meters ang ilagay natin. So 0.9 over 3.13. Tapos ang atin namang forces in member BA, no? So para malaman nyo kung 0.9 positive yan, mula doon sa final point, ito yung final minus initial point. Ang final ay 0. I-minus nyo lang doon sa initial point na negative 0.9. Hindi nyo na kailangang isipin kung positive or negative yan, no? So dito naman sa AB, pwede nyong makita na itong forces na to ay doon sa likod ng X pupunta. Kaya dapat negative siya. Or otherwise, pwede nyong gawin 0 minus 1.8 is negative 1.8. So anong force to? Force ng member AB naman multiply by negative 1.8. Bakit negative 1.8? So 0 minus 1.8. Final minus yung initial point ng coordinates. Yun yung dahilan kung bakit tayo nag-compute muna ng mga coordinates kanina. Over yung ating distance dito ay, so ito ay distance ng AB to, AD. Okay, distance ng AD yan. So dapat na compute na natin yung mga distance pala kanina. So pero dito na lang natin i-compute, no? How about the distance ng ating AB? Kung mapapansin nyo, ang distance ng AB ay 2 dimension lang siya. Square root lang ng 1.8 squared plus 2.4 squared. Okay, so 2D lang siya, no? So square root ng 1.8 squared plus 2.4 squared. So that is 3. Okay, so gagamitin natin yan dito. So this is 3. Okay? Tapos, yung atin namang AC, so FAC. So ano tingin nyo sa FAC? Paano yung X distance niya? So papunta siya sa saan siya papunta? Dito siya papunta sa positive, no? So paano nyo malaman na papunta siya sa positive? Pwede nyo ring other method is 0 minus negative 0.9, so that is positive 0.9, no? So yung distance na 0.9 na trinabel is positive kasi papunta siya dito sa positive x-axis. All over yung distance po ng ating AC. So kung mapapansin nyo, ang distance ng AC is just the same lang naman po doon sa distance ng AD, which is na-compute na natin kanina, 3.13 meters. So this is 3.13. So yan na yung ating first equation, no? So for the second equation naman, summation of forces y is equal to 0. So FAD. So sulat niya na to, no? Hindi na mababago yung denominator nito na 3.13 FAB over 3. Kasi yung distance niya hindi naman mababago. Ang, di ba mapapansin nyo dito sa formula natin, yung kanyang mga x, y, distance lang ng dx, y, and z ang nababago, no? So, equal to 0. Sorry, nakalimutan ko. Meron ka bang horizontal force na nakita dito? Or yung along x, meron bang dx, meron ka bang forces x na nakita dito? Let's say ganyan, no? Along doon sa axis ng x. Wala naman. So, equal to 0 yan, no?
So kung magkakaroon man ng distance x dito na along dyan, so magkakaroon ng value yan, no? So magkakaroon tayo ng constant force. Okay? So tapos plus FAC, tapos 3.13. Okay? So what is the y distance or yung ating vertical distance? Kung ang gagawin lang natin dito, final minus initial point. So, ang final point natin. Paano ba natin nasabing final point yan? Saan ba nakaturo itong force? Doon sa point na yun. So, meaning, ito yung final, ito yung initial. Ito yung final, ito yung initial, ito yung final, ito yung initial. So, ibig sabihin, yung final coordinates ng y, 2.4 minus 0, that is just simply 2.4. Tapos ito, final minus initial, 2.4 minus 0, positive 2.4. Ito rin ay 2.4. At makikita nyo rin na yung direction niya ay along doon sa positive y-axis. Wala namang nagkaroon ng direction ng force na pababa, no? So, pwede naman i-assume nyo itong pababa, pero magiging puro negative ang values. Ngayon, how about the load na 50 kN or yung W? So, assumption positive to, upward. Ito naman, assumption positive ay direction ng ganito, no? Direction na papunta dyan. Which is yun yung direction dito. So, dito naman ay direction positive is upward. So, dahil downward to, minus 50 is equal to 0. Okay? Minus 50 is equal to 0. Pero, para tipid tayo sa space, kesa isulat ko ulit yung equation, ang gagawin ko na lang, ilipat ko na dun sa kabila. So, magiging equals 50 na to, no? Okay. So, para hindi ko na i-rewrite. Tapos, ililipat ko lang rin sa kabila. So, magkakaroon siya ng constant value kapag merong external force na kagaya nito. Along doon sa y, kaya 50 kN siya. So, how about the summation of forces along z is equal to 0? So, again, kopyahin lang natin, no? Ready na natin. Kopyahin lang natin to. Plus FAB over 3. FAC over 3.13. 13 lang to. Okay. So how about the FAD ng ating Z component? Dito naman kanina X and Y na yung nagawa natin, no? Dito naman Z ang papansinin natin. So 0 minus 1.8 negative 1.8. Pwede nyo rin i-check sa ano niya, direction. Saan ba papunta yung distance AD? Papunta ba sa positive Z or papunta sa negative Z? Papunta siya sa negative Z. Kaya negative rin yung value niyan. Or just simply, subtract nyo na lang yung ating 0, final point, minus 1.8. Tapos dito naman, 0 minus 0, 0. O, check nyo rin. Wala naman siyang Z distance, di ba? Wala siyang displacement between the z distance. Then 0 minus negative 1.8 becomes positive 1.8. Tama, kasi positive, papunta siya sa positive z axis. Okay? And meron ka bang nakitang external force na along z axis nagkaroon ng ganyan distance? Kasi ang positive z axis natin ay direction ng ganyan, no? Pwede rin naman na along negative as long as nandun siya parallel sa ating z-axis. So wala naman. So ang mangyayari dyan ay 0 lang po yung value na yan. And to compute for that, solve the 3 equation, 3 unknowns. Sa akin ay mode 5-2. Hindi ko naman sinasabi na general yon, no? Depende po sa calculator nyo. So dapat pagka magkakaroon tayo ng ganitong equation, consistent tayo na puro FAD yan, puro FAB yan, at puro FAC yan, no? So ganyan po yung ating formation ng mga unknowns. Para kumbaga ito yung X, ito yung Y, ito yung Z. Tapos dun sa right side yung constant. Lagi yan, no? Pag dito sa calcul natin nakaprogram na yan, input mo na lang tapos lalabas na po yung sagot, no? So 0.9, 3.13, negative 1.8 over 3, 0.9. Sige, computing ko lang, no? It should be 3.13, Hindi ito 3.13. 31.
2.4 over 3.13. 50. Negative 1.8 over 3.13. 0. So, check lang po natin, no? Okay. So, ito po yung lumabas na value sa akin. So, meron siyang lumabas na value ng X, which is 21.74 kilonewton. Then, yung ating Y ay 20.83 kilonewton. And yung ating Z ay 21.74 kilonewton. So, in this case, ito yung X, Y, and Z. So, paano ba natin in-arrange yung ating equation? Dahil yan ay naka-arrange na FAD ang mauna. So, yung unang lalabas na sagot, yan yung force ng member AD. So, that is now the value, FAD. Then, the second force is forces in member AB. Dahil naka-arrange siya na yun yung pangalawa at yung pangatlo is force in member AC. So, ito na po yung mga values na sagot doon sa mga tinatanong, no? So, we have here FAD, which is 21.74. Tapos, FAB is 20.83. And 21.74 naman para sa forces in member AC. So, yun lang po yung ating discussion for today's video, and I hope you learn from this video on the forces in space in our topic. No? So, see you again sa mga next video, and thank you for watching.